Good morning mga kareel. Siyempre, bagong araw, bagong kaganapan. At siyempre, magsisimula ng ating buhay syudad. Wala na tayo sa mountains, hindi na natin makikita muna ang ating mga tanim sa garden. At siyempre, ang mga makikita natin ngayon araw-araw pagkagising ko pa lang dahil papasok ng aking chikiting. Paglabas mo ng bahay, makikita mo na agad ang mga sasakyan, ang mga traffics, mga ganyan. 'Di ba, ang pangarap natin sa buhay is yung tumira sa isang napakapayapang lugar kahit maliit yung bahay. Paglabas mo ng bahay is puro gulay yung makikita mo. Pero syempre no choice tayo dahil kailangan nating magstay sa isang lugar dahil may mga kailangan tayong ayusin. Like me, kagaya ko ha. Ang anak ko kailangan pumasok, tapos ako kailangan kong magpagamot dito. At tapos syempre balik tayo guys dito sa aking video. Ito pala guys yung aking bell pepper. Kita nyo yan. Tinanim ko siya nung nagluto ako ng bell pepper. Naisip ko na ang daming buto ng bell pepper. So itatanim ko. Try ko kung tumubo. Pero tumubo siya guys. Tapos ito yung mga kamatis namin. Na, tingnan nyo naman kung gaano kalaki. Parang apple na. At nung oras na ito guys, papunta kami sa mga shops or bilihan ng mga kung ano-ano like shoes or mga kailangan ni Noah sa school dahil the next day kailangan na niyang pumasok. Syempre excited tayo, mixed emotions ba, mixed feelings na parang excited ka or ninenervyos ka para sa anak mo dahil first time mong papapasukin or first time mo ma-experience lahat, kung ano ang mararamdaman niya, kung kaya ba niya, or kung kaya niya bang mag-stay sa ibang mga bata, kung ano-ano guys yung maiisip mo. Tapos ito yung daan papunta sa pilihan natin ng mga shoes. Malapit lang siya guys sa bahay, pero syempre, mas mabuting wag maglakad dahil mainit pa nung time na yan. Kahit lumalamig na ang panahon, syempre may araw pa din. Andyan na lahat guys, malapit sa bahay, ang supermarket, ang mga bilihan ng kung ano-ano. Yun lang ang maganda dito sa city life natin. Dahil andito sa paligid namin, ang lahat-lahat malapit ka sa hospital, malapit ka sa school, supermarket, at kung ano-ano pa, may market din every Thursday, yung bilihan namin ng mga isda, mga kung ano-ano, na mas mura. So, andito lahat. Ang kagandahan lang sa mountain house namin, paglabas mo ng bahay, makikita mo na ang view ng mountains, bago ka gumising or bago ka matulog. Kapag naboboard ka, pupunta ka lang sa garden, magkukutingting ka lang doon ng mga grapes or mga zucchini natin, mga tomatoes, mga strawberry, mga ganun. Balik tayo guys dito sa video natin. Siya ang pumili niyan guys, yung shoes na yan. So, hinayaan ko siyang pumili dahil hindi naman ako magsusuot, diba? Siya naman ang magsusuot. So, sa edad niya, marunong na siya mag-decide kung ano mga gusto niyang suotin. Yun nga lang nakaka-stress, diba? Dahil sa halip na ikaw ang mag-prepare kung ano man ang susuotin niya, hindi. Kung ano dapat ang gusto niya, yun ang susuotin niya at hindi mo mapilit na yung gusto mo ang ipapasuot mo sa kanya. Balik tayo dito sa aking video nga. Ang daldal ko kasi puro kwento na lang ako, 'di ba? Ito pala guys yung dinala ko na mga tomato galing sa garden natin sa mountain. O 'di ba? Dahil nagdala ako ng mga hilaw pa, nag-search ako kung anong pwede kong gawin. So i-try ko 'to. Nakita ko yung green tomato hajam. So try ko, napakadali lang niyang gawin kasi yung tomatoes, lemon, kunting water and sugar. Papakuluin mo lang siya ng papakuluin hanggang sa maging ganyan siya guys. Tapos, ang maganda dito guys is hindi siya matamis, hindi siya sobrang tamis. Parang hindi ka masusuya kasi may pagkamaasim ng konti, may konting tamis, may konting lasa talaga siya ng lemon. Halos parang hindi mo nga malasahan yung kamatis eh. Dahil syempre lumalamig na tuwing pahapon na, lumalamig na guys ang panahon. So, eto guys, rami na to. Nakita ko lang siya sa Chinese shop nung bumili kami ng something. Nagulat nga ako kasi may mga noodles na pang Chinese or Korean. May mga Lucky Me din na pancit canton. So, napabili talaga ako ng marami.
Kaya ayan, for the higup ang misis, 'di ba? Bawal sa akin ang mga noodles na 'yan, ang mga carbs, pero kahit konti naman sana, 'di ba? Try nating tumikim man lang kahit hindi sobrang dami, yung minsan lang ba. Siyempre kailangan natin ng self-discipline kung talagang gusto nating gumaling, 'di ba? Hindi na kagaya nung malakas tayo na halos lahat ng pagkain pwede nating kainin. Siyempre, search din tayo. Pero wala namang ipinagbawal kasi guys ang doktor sa akin na bawal lang kung kumain ng ganito, ng ganyan. Pero siyempre, kapag ka may sakit ka na, kailangan mo tulungan ang sarili mo. Hindi lang mga doctors ang tutulong sa'yo. Kailangan pati sarili mo, tutulungan mo. Kailangan mo ring mag-search ng kung ano-ano para makatulong sa'yo. Kasi hindi natin alam, malay mo makatulong talaga sa'yo, di ba? Kaya ayun, ang suggest ko lang din sa mga taong may mga nararamdaman, huwag kayong magpaka-stress dahil may nararamdaman kayo. Pero hindi naman talaga mawawalang ma-stress ka or mag-isip. Pero try natin na magkaroon tayo ng paano ba i-explain or paano ba makatulong sa ibang taon para hindi ganong ma-stress. Kasi yung sakit ko is talagang nakaka-stress Pero trinay ko talagang mawala sa isip ko everyday na kailangan mong magpagamot, kailangan mong magpabalik-balik sa ospital dahil kailangan mong gamutin. Ang ginawa ko talagang naghanap ako ng way, kagaya nitong pag-reels talaga, na hate ko talagang mag-Facebook dati. Pero talagang nakatulong siya. Ang pagbabasa ng mga novels na yan, talagang naging hobby ko na ang magbasa guys. Pero laking tulong talaga. Pero ang hirap lang kasi sa atin, sa Pilipinas, ang hirap kasi magsalita rin na wag magpaka-stress or what. Kung emotionally damaged ka na nga, tapos wala financial problem pa ang malala,